Okay, ready? Video na ka. Thank you very much sa Palmgrass Heritage Hotel. Thank you, really, from the bottom of my heart. I truly appreciate it. Thank you. Breakfast is the most important meal of the day. And mga unta, salamat kayo sa Palmgrass Heritage Hotel. Come on, join me for a breakfast here in one of my favorite hotels in Cebu City, the only existing heritage hotel in Cebu City, Palmgrass Heritage Hotel. Ayan na. Chorizo. Lamig kaayo. Kinsa niingon nga ang dagko lang ang lami naa sa Cebu. Gamay, jutay, pero lami ang chorizo ng Cebu. Juicy, sweet, gamay, pero lami kayo. Bisita na mo dito sa Cebu, digid na sila kalimot na mag-take home para mga pasalubong ang they'll bring home kaning chorizo. Nakatilaw na ba mo ng chorizo sa Cebu? Mo ni ang dami kaayo nga bisan gamay, lamig siya. So, dili ka ng dagpo lami ha? Na gamay, ang chorizo ng Cebu, lamig kaayo. Oh. Super lamig. This is what I have for breakfast, courtesy of Palmgrass Heritage Hotel. We have ground meat, tocino, bacon, chorizo, and fried danggit, egg omelette, and gitagaan pagid ko nila o birthday cake. Thank you very much sa Palmgrass Heritage Hotel. Eternally grateful. Salamat. Pangutana. Mamita. Mauni ang pangutana. Kadaghanan sa ako mga followers. Mamita. Sige mang kagkaon. Mutambok baya gyud ka pag-aayo. Mauna ha. Usad-sad nga aspeto sa pangutana. Mamita. Sige kagkaon pero nga ni daot lagi ka. Mausa na pangutana. Ato na i-address ka ron. Kanang nisulti nga mamita, sige kagkaon, mutambok baya ka. Mauna ang mga bashers nako nga wala gatanaw sa ako video o gatanaw lang sa ako gikaon, pero wala sila naminaw sa mga mensahe ng ako video. Basta pag makita nila nagkaon, ana dayon, wala mutambok ka, ka. Sige lang kagkaon. Mao dayon na, because they are not listening kung asa na gumikan ang storya sa akong pagkaon. Kanang mo comment nga, mamita, nga naman lagi nga, idaot lagi kabisag sige kagkaon. Mauna talaga ang ako mga followers nga ginagamit ang ilang utok, at the same time, curious sila, kay galantaw og naminaw manggod sila sa video. Okay, here it is. Ato isay-say sa inyo ha. Nga naman, nga sige kog kaon, pero I have lost weight. Here it goes. I used to weigh 350 pounds. Diba maunang ingon ako? Then, from 350 pounds sa karon, as of today, talking to you, 180 pounds na si Mamita. Computer na lang na, kung pila yun na. Pila ang na-lose weight na ako, kung pila ka pounds o i-convert ninyo sa kilo. Kung sa man ang nahitabo, nga naman,
nga nag-lose weight man ko. Disiplina o determination. You should lose weight for the right reason. Unsa man ang right reason, dili kay giningon ang inyong boyfriend o girlfriend, uy, tambok na kaayo ka, magpadaot na ka. Dili na sakto ang rason. Kaduha, kay mo join mo og pageant, magpadaot mo, that's not the right reason. Kay nabuli mo, kay nabash mo, upadaot mo, that is not the right reason. What is the right reason? Mindset. What is the greatest love of all? The greatest love of all is loving yourself. Once you have embraced truthfully that you love yourself first, tanan kaya nang nimong mabuhat, including losing weight on the right proportion. Okay? Number 2, before mo mag-lose weight or mag-create og lose weight program, magpa-check up sa gyud sa doktor. Way gipili ni nga edad, bata og tigulang, para kay balo mo kung kumusta inyong mga vital signs, kung unsa ang mga kinahanglan nga i-improve sa inyong lawas. Pag human pa check up, pwede mo muadtog gym para naamoy trainer. In my case, I didn't go to the gym. Kay palumang ko sa akong lawas, I just listened to my doctor sa iyang advice, then here it goes. Nagsugod na ko sa ako program. Unsa ang program nako? Ang technique nako, the most effective way of losing weight is losing it slow. Dili ko mutanaw sa mga celebrity. Dili ko mutanaw anang sa mga YouTube. Dili ko mutanaw anang mga losing weight program, etc., etc. It does not affect, it does not apply to me. Kaya ang ako body, ako ang kebalo kung unsa ang sakto para sa ako. Wala ko ang mga celebrity. I am not hooked sa mga celebrity or kana mga sa YouTube na mga routine nila or sa mga pills. No, I will not encourage that. Ang ako good advice is you need to lose weight for the right reason and do it slow. What is slow? What slow means? 2 pounds in 1 week. I repeat 2 pounds in 1 week ang malose ninyo. A combination of exercise, walking, jogging, dancing, basta importante galihok ka. We only need 10,000 steps a day. That's all we need. Unya, siguruhon ninyo na ang intake ninyo is lesser than the outtake. No? Pasabot, kung unsa inyong ginasulog sa inyong lawas, dapat mas menos ikumparar sa inyong gipagawas. That's the Sharon Cuneta formula. Mao na ingon niya sa iyang testimony na mas maliit ang pinapasok sa katawan pero mas malaki ang pinapalabas. Meaning, ga-burn siya of fats. Unya ang gitake niya ng pagkaon is less. Ang pagdisiplina sa bakba o ang proper motivation, proper mindset, and make an active lifestyle. Exercise nga dili mo mutan-aw ang mga unsa na Zumba class, mga unsa pa na nga mga dili na tinuod, it doesn't apply to all. Kinahanglan you need to study your body. Ikaw ra gyud ang kaybaho kung unsang angay sa imo. Ikaw ra gyud. Ayaw mo ang mga celebrity nga mga formula. It doesn't work that way. Then after that, kung na mo achievement, reward yourself. Reward yourself. Kinahanglan bag-ong sports gear, shoes, apparel, or sorry ba ka? Or once a week, i-treat ba nimo imong
imong galingong sa pagkaon, ayaw gyud mo mag-crash diet. Kaon gyud mo. Ako gani, I eat 4 times a day, but in proportion. Dili gyud ko anang crash diet. Kaning intermittent fasting na ako, 2 years pa ni sa kuha. And it's very effective to me. And I don't advise you to follow me, ha? Ayaw gyud ko sunaan ng intermittent fasting because it doesn't fit to everybody. Kuyaw ni siya, especially kanang naay mga predisposed na mga sakit. Magpa-check up sa doctor, and in fact, your doctor will not encourage you na mag-intermittent. But sa ako, it fits me well. Maunang ni-lose weight yun ko because of my discipline with my eating plus my exercise. Okay? That would be all. Nasa inyo na. But always remember, health is very important. And you need to be fit because it feels good if you look good, right? Good morning. Thank you very much sa Palmgrass Heritage Hotel. Thank you. Really, from the bottom of my heart, I truly appreciate it. Thank you. 3. Thank you. This is what I have for breakfast, courtesy of Palmgrass Heritage Hotel. We have ground meat, tocino, bacon, chorizo, and fried danggit, egg omelette, and gitagaan pagid ko nila o birthday cake. Thank you very much sa Palmgrass Heritage Hotel. Eternally grateful. Salamat! In a few days' time, I will be turning 63 years old. Dire-diretso na tayo sa pag-uusapan natin. Mahirap ba ang tumandang bakla? O mahirap bang tumandang mag-isa? Kahit na hindi ka bakla. O if you choose to live alone, no? Na wala kang asawa, na ikaw lang mag-isa at tumatanda ka na, mahirap bang mabuhay ng ganitong sitwasyon pag nandito ka sa Pilipinas? Ang sagot ni Mamita, napakahirap. Napakahirap dito sa Pilipinas na tumanda ka, na bakla ka, at mag-isa ka lang. I will open my heart to you on this discussion para malaman ninyo ang totoo sa buhay ko. Kasi ang tendency kasi sa social media, ang pinapakita lang natin yung mga magaganda, yung masasaya, at hindi natin ang pinapakita yung totoong sitwasyon. Kasi we want validation, no? Para ang mga tao ma-impress sa atin, para they will love us, they will follow us, they will applaud us. Pero hindi ako ganon. Kahit mali ko, kahit hirap, may pinagdadaanan ako. Hindi ko ikahihiya. Because I want you to learn a lesson from my life. So, mahirap ang tumatandang bakla at tumatandang mag-isa. Una, dito sa Pilipinas, pag bakla ka, there is tolerance, but not full acceptance. Walang proteksyon ang gobyerno sa mga matatanda, lalo na kung bakla ka. So, kailangan sa bakla. Kaya nga, hindi pa na-aprubahan ang SOGI bill, di ba? Kaya nga, sa mga bakla na katulad ko, na gusto na nasa edad na, or probably mga 50 years old, what will happen to you pag wala kang bahay? Sariling bahay. At higit sa lahat, wala kang pera. Ano ang mangyayari sa'yo?
In this country, money is power. Masakit pakinggan, ngunit totoo. Lalo na sa ating mga bakla. Bakla ka, wala kang pera, wala ka ring dignidad. Mababa na nga ang tingin sa ating mga bakla. Lalo pang bababa pag wala kang pera. Eh kung umaasa ka pa sa ibang tao, kahit sa iyong pamilya, hanggang saan ang tulong ng pamilya mo na may mga sarili rin silang pamilya? Uunahin ka pa ba? Uunahin ka pa ba ng sarili mong pamilya? Siyempre may mga pamilya na yan at hindi nila obligasyon. Dapat itanggal natin sa isip natin na we should be dependent from our family. May mga sariling buhay na yan. Kaya sa mga bakla na katulad ko, hanggat bata pa kayo, habang nag-aaral kayo, mag-aral kayo ng mabuti. Dahil ang edukasyon ay magiging sandata nyo sa isang napakalupit na society. At kung nakapag-aral kayo, i-develop nyo ang talent and skills ninyo. Once it's developed, you look for a job, earn money, save money. You enjoy life kasi parte yan ng buhay natin, ng journey natin. But everything should be done with responsibility and in moderation. Dapat may ititira ka para sa sarili mo. Huwag kang humanap ng kaligayahan sa ibang tao. Ang kaligayahan ay ang magbibigay ng contentment at happiness sa sarili mo ay ikaw mismo. Ikaw ang gagawa ng sarili mong kwento, ng sarili mong buhay, ng sarili mong kaligayahan. You don't depend from other people when you are in search of happiness. Hindi ako naman, you complete me, for God's sake. You complete yourself. Kaya please, sa mga membro ng LGBTQ, lalo na sa mga bakla na katulad ko, hanggat bata ka pa, mag-ipon ka, magtrabaho ka, you educate yourself, you travel, you go out, you look for a purposeful life. Kailangan may value at may meaning ang iyong buhay. Sapagkat yan ang magiging fallback mo when everyone is gone. Kasi dito sa Pilipinas, walang respeto ang tao sa mga matatanda. Ay lalo na ko sa bakla. Pero, if you live in a tower o may bahay ka, may pera ka, may edukasyon ka, may personalidad ka, at higit sa lahat, you are healthy. Healthy like a horse or an elephant. Hindi ka basta-basta. Hindi ka mabasta-basta ng kahit sino. Your words, once you utter it, may value at may substance. People will not ignore you kasi may nakikita sila. Makasalanan ang mata natin. Ang mga mata natin is either nandyan ang mga ipokrito at mga judgmental. Pero, yung mga yan, once they see you at ikaw, may laman, may ningning, may ganda, may pera, may yaman. Their mouths will all be sealed once you pass by. Kailangan sa ating mga bakla, tatanda tayong may dignidad at ang salita natin ay naririnig, pinakikinggan sapagkat kaya nating mabuhay na tayong mag-isa lang, na hindi namimiruwesyo sa pamilya, sa kaibigan, at sa lipunan. Tandaan niyo yan. Kinsang dili maglaway sa boneless nga danghit. Diba? Lami kayo ni para pamahaw. Ang boneless na danghit sa suka. Oh. Kadungog mo, very crunchy. Wow.
fried rice. Napa. Napay chorizo. Diba? Mauni perfect na breakfast. Diba? Wow. Isa pa din, isa pa din. Isa pa. Ayan na. Chorizo. Lamig kaayo. Kinsa niingon nga ang dagko lang ang lami naa sa Cebu. Gamay, jutay, pero lami ang chorizo ng Cebu. Juicy, sweet, gamay, pero lami kayo. Bisita na mo diri sa Cebu, digid na sila kalimot na mag-take home para mga pasalubong ang they'll bring home kaning chorizo. Nakatilaw na ba mo ng chorizo sa Cebu? Mo ni ang ano, lami kaayo nga bisan gamay, lami siya. So, dili ka ng dagpo lami, ha? Dahil gamay, ang chorizo ng Cebu, lami kaayo. Oh. Super lami. Oh, ala. Kung sini, hello. Happy birthday, Mamita. Wow. Panggas, Cebu Heritage Hotel. Oh, from Pangras Heritage Hotel. Thank you. Surprise niya. Pila pa, ano pa, advance pa kainin because my birthday on the 12th. I received this complimentary cake from Pangras. Thank you very much, Pangras Hotel. Daghang salamat.